what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! Bago natin umpisahan ang ating content, ang ating napakagandang content at napakagandang idea na naman mula sa ating Sabong Pinas, mga kasabong, ito yung ating, syempre may mga pinagdadaanan naman tayong epidemya ngayon at kailangan natin ng face shield, mga kasabong. Ito yung face shield po natin na pag binili po natin is magagarantiya po tayo na hindi po tayo papasukin basta-basta ng kung ano-ano mang saliva. Alam niyo saliva? Yung leeway. Nakakagigil ka. So mga kasabong, subukan po natin. Mga kasabong, pag kumuha ka nito, parang iisipin natin na malabo pero tatanggalin po natin yan, parang adhesive yan. Ayan, malinaw na. Diba mga kasabong, ikabit natin. So yun mga kasabong, nakakapit na. O diba mga kasabong, parang wala ka lang din nakalagay dito dahil sobrang linaw niya Maganda yung pagkaka-form ng ano niya. Tsaka ito yung gamit ng mga artista. Mga kasabong, kung makikita nyo sa mga pictures yan, meron dyan gamit sila Vice Ganda, sila kung ano, at saka si Sabong Pinas. Kapal mo. Alright. So yan mga kasabong, ito nga pala, siyempre sa lahat ng produkto merong urig at merong peke. Kung nakikita nyo po sa nakakabilan po kayo ng ganito, is yung mga ganito po, is hindi po sila masyadong matibay pag peke. Makikita nyo po dito yung R. So parang yun yung yan yung po yung nag-ano na meron pong original at merong hindi original. O di ba mga kasabong, merong R. Mga kasabong, kanino nyo pa iniisip? Kanino ba talaga yan? Ma-order. Siyempre sa aking kapatid. Kay Ronel Amano, at siyempre yung nag-aayos po niyan, yung kanya pong misis na si Irish Amano. Ito po yung Facebook niya. Ayan, mag-message lang po kayo dyan mga kasabong at makaka-order na po kayo nito. Pwede pong i-order ang ating pangpamilya at pwede rin po mag-reseller. Ayan, yan po. Mag-message lang po kayo sa kanila kung paano po umorder. O, di ba mga kasabong? Hindi na po babanggitin kung magkano yung presyo dahil hindi ko po din alam kung magkano ang presyo nito. Doon na lang po kayo makapag-ugnayan kay Irish Amano at kay Ronel Amano. So yan mga kasabong, dumako na tayo sa ating content ngayon. Ngayon mga kasabong, nandito na ako sa area na to. Kasi kung napanood nyo, iba yung intro ko dahil mga kasabong, yung content na yon is nagawa na namin. So uulitin ko lang dahil hindi tinanggap ni YouTube hindi niya masyadong nagustuhan. Kasi nga mga kasabong, sa YouTube masyadong mahigpit. Yung mga syringe lang yung pinakita ko, hindi na masyadong nilang in-accept. Kaya mga kasabong, uulitin ko dahil sayang yung content alam ko makakatulong sa inyo 'Di ba? Yung content na yon is nag-explain ako ng about sa pag-i-inject natin kung bakit hindi na tumatalab yung mga ini-inject natin na gamot dahil mga kasabong sa ikukwento ko mamaya. Pero mga kasabong, sabayin po muna natin yung paggamit po namin ng testosterone. Mga kasabong, mag-i-inject po kasi kami ng testosterone Kaya lang, hindi namin mapakita yung pag-i-inject, yung mga dahil, yun nga, sayang lang po dahil sa YouTube is masyadong mahigpit. Pero kung ganun pa man, tutulungan ko pa rin po kayo para, kasi maganda talaga yung content na yun kaya uulitin ko mga kasabong. Ito po, marami pa rin po nagtatanong yung testosterone na gamit po namin. Ayan, yung testosterone, ganito po yung itsura niya. Diba? Yung mga kasabong na nahihirapan pa rin kung nasaan ang bilihan ng testosterone. Ayan, contact lang po kay Joseph Praldin Kine na may contact number na 0906 0914 977. O, diba? Napakalinaw mga kasabong. 0906 0914-977. Yan lang po. Contact lang po kayo dito. Ako po kasi bumibili nito para mas makamura is madamihan na. Since marami po akong binibigyan ng testosterone dahil marami po akong stags. Diba mga kasabong, kaya kung kayo po ay kukontak, pwede po sa maramihan, mas makakamura po kayo. Pero kung isahan, dahil may marami karamihan po backyard, pwede din. Contact lang po sa kanya. Tapos mga kasabong, yung paggamit naman po nito is 3 times lang po. Every 15 days. Diba? 3 times lang po, every 15 days, mas, halimbawa po, nag-inject po tayo ng July 1, kung sakali lang July 1, ang next mo is July 15, ang next mo is July 30. 3 beses po yung pagtuturok nito. Gano daw po kadami? 0.5 mga kasabong sa intramuscular, di ba? Pag nakakita po tayo sa mga indication ng IM, yun po yung ibig sabihin nun, sa picture po yun. Dahil mga kasabong, marami po sa mga kasabong natin na hindi na po talaga tumitingin sa indication dahil bumabase na lang po sila mga kasabong sa kung anong sinasabi nung mas nakakaalam. Diba mga kasabong? Kaya ako po mga kasabong pagka binabasa ko po yung indication para kung sakaling maintindihan ko, share ko sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga positive feedbacks nyo mga kasabong na sinasabi nyo na ang
ang linaw magbigkas ni Sabong Pinas dahil mga kasabong nire-relate ko yung sarili ko sa inyo dahil mga kasabong hindi naman po lahat tayo is talagang mas nakakaintindi ng naka-indicate dito, kaya nililinaw ko po yung lahat kung hanggang sa kayang malinaw, pero kung hindi ko na po abot ng pag-explain sa inyo, bahala ka na sa buhay mo. So yun mga kasabong, yun po yung testosterone. So yun, dumako tayo mga kasabong dun sa sa mga ginagamit po natin na pang-inject. Di ba mga kasabong, pang-inject yan. Marami tayong pwedeng paggamitan yan. Pang-inject sa sakit, pang-inject ng, tawag dito, ng mga B-complex natin na ginagamit ng testosterone. Di ba mga kasabong, is dumadating sa time na hindi na po talaga tumatalab yung mga gamot, yung mga B-complex, yung mga testosterone. Bakit mga kasabong? Kasi nakokontaminate po siya. Bakit po siya nakokontaminate? Kasi ganito po ang mangyayari yan. Kukuha po tayo, let's say kukuha po tayo ng gamot. Pagkuha po natin ng gamot, nandiyan na po yan. Iwan si gamot, turok po natin ngayon sa manok, sa pitso. Let's say pitso, naturokan po natin. Ngayon, sasalpak ulit po tayo para dun sa kabila naman. Contaminated na siya. Ulit, kuha, salpak sa ibang manok, contaminated na ulit. Tapos, itatabi mo. Di ba? Itatabi mo. Pagka naitabi mo na siya, makukontaminate na, dumadating sa time na nawawala na yung visa niya dahil mga kasabong, lahat po ng na-contaminate na liquid or something, basta contaminated dyan ng mga germs or ng mga bakterya, yan po ay nawawalan na ng visa. Kaya mga kasabong, tayo po, dito, let's say, testosterone, gumamit po tayo. Pagka po, gumamit tayo ng isang ganon, make sure na yung isang ganon po talaga ay ubos. Di ba? Ubos. Ubos na sa gagamitin po natin within that day. Di ba mga kasabong, paano, alam ko, naglalaro sa isipan mo na, paano naman kung tatatlong manok mo? Eh di bumawas ka ng 3.5 na kagad. Pagkabawas mo, lipat mo muna sa ibang lalagyan. Oh, di ba? Nasagot ko agad yung katanungan mo. Oh, wag mo ako lang to. Okay, yun nga mga kasabong, bumawas ka ng kung ilan lang yung manok mo para hindi nakokontaminate yung iyong, let's say, B-complex. Ang tuturukan mo ay 6 lang. Bumawas ka muna bago dapat po yung syringe na gagamitin natin. Kada itutusok po natin. Tumusok ka 6 na tig po 0.5. 6, lipat mo muna sa kabila. 6 sa 2, 3 hanggang sa maka-6. Naka-6 ka na sa ibang lalagyan, which is ito, hindi pa makukontaminate. Bago yun eh. Di ba mga kasabong, ilipat mo, kukunin mo ngayon to 6. Bubunot ka ulit. Pak. Naka-6 ka na, tapos na ulit. Hindi na-contaminate yung itatabi mo na gamot. Kaya mga kasabong, pagka po tayo ay nangihingi ng gamot, semba, tropa, uy, ang galing ng gamot ko. Kasi bago pa lang niya. Di ba? Eh, maisip mo ba, may gamot si ganito eh, pahihingi nga ako. Hihingi ka, kalahati na yung gamot niya, pahingi ako. Sinalpak mo sa'yo, hindi naman natalab. O, di ba mga kasabong, hindi mo na paniniwalaan. Kasi nga, contaminated na yon. Let's say, meron kang B-complex na yung lagi ang ginagamit mo. Kung ano mga tinuturok mo is contaminated na, akala mo may maintenance ka na, yung maintenance mo is contaminated yung ginagamit mo, wala ring silbi. Magkakasakit sila? Hindi din. Dahil kaya nila, yung immune system nila is malakas. Dahil yung tinuturok natin is, kaya na nila yan. Which is vitamina yan, yung vitaminang yun, hindi nagiging vitamina para sa kanila. Pero hindi rin naman nakakasama. Dahil hindi lang tumatalab. Diba? Pero yung gamot na binibigay mo is hindi rin nakakagamot dahil nga contaminated na. Mga kasabong, kaya po ako ay bumili nung baril na sa mga breeder, naiintindi na po yan eh. Diba? Na baril na pang-inject. Hindi ko lang po mapakita talaga dahil nagawa na po namin. Hindi po in-approve ni YouTube. Kaya mga kasabong, inulit ko para mas makatulong po sa inyo na sasabihin mo, oo nga, tama. May punto nga si Sabong Pinas. Kaya kung makikita nyo mga kasabong, yung mga battle na ginagamit ng mga B-complex, ng mga ganito-ganyan, ng kung ano mga ganyan, mostly is hindi kita yung loob. Yung kulay, basta, hindi siya masyadong glass na tulad dito, kasi mabilis na dumubos. Hindi mo makikita na ganito. Mga madidilim siya, yung madidilim na bote, yun po yung ginagawa nila. Para hindi mo makita na contaminated siya. Hindi ko alam kung ano, pero dun sa mga ganun, hindi. Napansin lang po namin din na yung aming ginagamit na interspectin ay lumalabo siya, which is nung bago malinaw siya eh. Di ba, napansin namin, but parang lumalabo na to. Dun po namin nalaman na yung interspectin is napakagaling. Tapos pag paubos na siya, pahina na ng pahina yung
yung paggaling. Sabi, ba't hindi na gumagana yata to? Doon namin napansin. Kumuha kami ng bago, ginamot namin, in-inject namin. Pagka-inject namin, doon namin na nalaman na ganun pala talaga yun. Na yung ginagamit namin na panggamot, pang maintenance is contaminated na mga kasabong. Kaya inulit ko yung content na hindi in-approve ni YouTube eh. Kaya sana mga kasabong is nakatulong sa inyo yung binanggit ko. So ayun mga kasabong malinaw po sa lahat yung at least nakatulong na naman po ako sa ating mga kasabong na kung anong na-observe namin dito na maganda, shoot yan sa inyo. So mga kasabong mag-subscribe ka gigigil ako sa'yo So yan mga kasabong, maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng So yan mga kasabong, maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Let's go! Love you all!